Umabot na sa 43 ang kaso ng leptospirosis sa lalawigan ng Pangasinan habang nasa 5 naman ang nasasawang dahil sa sakit. Yes, Mamajas, umabot na sa 43 itong kaso ng leptospirosis sa lalawigan ng Pangasinan habang 5 naman na ang nasasawi na dahil sa sakit ayon sa ulat ng Provincial Health Office. Ayon kay Dr. Maria Vivian Espino, Officer in Charge ng nasabing opisina, na inaasahan pang tataas ito dahil may mga lugar pa na mayroong baha. Saad pa niya na kung ikukumpara noong nakalipas na taon sa kaparehang buwan ay mas mataas ngayon dahil 19 lamang ang naitala noong nakarang taon habang 3 naman ang nasawi. Karamihan sa mga edad ng nasasawi ay mga nasa 60 pataas kung saan may tuturing na sila ay mahina ang resistensya habang ang pinakabata naman ay nasa edad na 12. May mga kasong naitatala naman sa bayan ng San Manuel habang mas marami sa mga lugar na matagal nang nakakaranas ng baha. Saad nito ng leptospirosis ay isang sakit na dala ng bakterya na karaniwang nakukuha sa kontaminadong tubig o lupa, lalo na sa ihi ng daga kung saan pumapasok sa mga open wound o sugat, lalo na sa paa. Inirekomenda ang pag-iwas sa paglalakad sa baha, pagsusuot ng proteksyon sa paa, at magpasulta sa doktor kung may nararamdamang sintomas tulad ng lagnat, pananakit ng kasukasuan, ubo, sipon at iba pa. Samantala, mahalagaan niya na masuri ang mga pasyente na may history ng pagsulong o paglusong sa baha para malaman ang tamang gamutan para dito. Ating pakinggan naging panayam kay Dr. Maria Vivian Espino patungkol dito. Alam po natin lahat na usually kapag tayo ay lumusob sa infected na water, kapag maraming mga infected rodents po, ay pwede po tayo magkaroon ng leptospirosis if yung paa natin ay hindi siya protected ng boots, kapag meron tayong open wound. So, base po sa ating datos po sa ngayon, ang ating kaso po ng leptospirosis ay 43 na po. Ang ating deaths for January to July 2025, 5 po. So, mga ang kaso naman po natin, if we will compare it from 2024, of the 19 lang po. Pero ngayon po ay 43. Ang number of deaths po natin from last year of the same date is 3. Ngayon po ay 5. Ang ating top municipalities po, based sa mga diagnosed cases po, ay Mangaldan at San Manuel. Pero tayo po ay naghihintay ka rin kasi usually lalabas yan after the typhoon, after dyan pa lang po kasi nagkakaroon ng fever, nagkakaroon ng mga sintomas, and that's the only time po na makikita po natin ang datos natin kung tataas based po doon sa makikita natin cases once na nagkaroon na po ng consultation from the patients. Usually po, ang incubation date po kasi ng leptospirosis is between 5 to 14 days. And it can last, fever and all the symptoms can last for 2 to 30 days. So, ano yung mga symptoms? Usually po, akala na iba, flu lang siya. Kasi fever, masakit yung kasukasuhan, pwede magkaroon ng ubo, sipon, tapos may mga chills din po. Malalaman natin natin ng mga early phase kidney failure. So, importante po na kapag may mga pasyente, dahil uso rin po talaga ang flu sa panahon na tag-ulan. So, it's very important na makuha ang tamang impormasyon kung merong history ang tao ng paglusob sa water. Sometimes we forget about it, pero knowing where they live, kung sila ba yung mga areas, yung mga nasalanta ng typhoid, and we can get more information from the history itself. Ang affected age po kasi ng leptospirosis is between 15 years old to 19 years old and 45 years old and 49 years old. So yung youngest po natin is 12 years old. I stand corrected. It's 45 to 69 years old. So yung mga deaths po natin, nasa range po siya ng estimated po. So, pwede siyang nabigay sa 69 dahil sa sila ay more immunocompromised,
at saka kung talagang bata po sila. Alam po natin lahat na usually At yan yung naging panayam kay Dr. Maria Vivian Spino, ang officer in charge ng Provincial Health Office. Ito si Bombo Libre Dapos nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta radyo. Bombo!